Nakikinig lamang siya sa sinasabi nito. Nanlulumo siya sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit kailangan niyang magpakatatag. Hinaplos ni Luis ang kanyang muka nang makita kita bilang si Ella. Hindi ko mapigil ang sarili kong lapitan ka. Sinasabi ng puso ko na ikaw ang asawa ko. Muli ako nagkaroon ng pag-asa at saya. Mahal na mahal kita, Kimberly. May mga alaalang bumabalik sa akin pero wala akong maalala tungkol sa'yo. Kung okay lang sa'yo, let me kiss you. Baka sakaling maalala mo ko kapag ginawa natin ang mga dati nating ginagawa. Bilang mag-asawa, suwisyon ng binata. Nagdalawang isip siya pero maaaring tama ito. Sige, kumandong ka sa akin ng paharap. Agad naman siyang sumunod. Huli na nang may isip niyang sobrang intimate naman ang posisyon nila. Ibinaba ng bahagya ng binata ang upuan. Saktong-saktong pagkakalapat ng pagkababae niya at ng pribadong parte ng lalaki na napakatigas. Akmang aalis siya sa ibabaw ng binata, ngunit pinigil siya nito. Walang mali siya, tingnan natin kung makakatulong ito para makaalala ka. Kinabig siya nito at unti-unting nilapit ang bibig sa kanyang muka. Napikit siyang maramdaman ang hininga nito sa kanyang muka. Boltaheng kuryenteng nanulay sa kanyang katawan. Nagmaglapat ang kanilang mga labi. Masuyong halik ng lalaki na unti-unting lumalim at naghahanap ng katugon. At hindi niya ito binigo. Nakakapagtakang alam niya ang gagawin. Otomatikong gumalaw ang kanyang labi. Magaling humalik ang lalaki at nakipagsabayan siya dito. Pamilyar ang kanyang pakiramdam. I'm sorry, I want you now. Mababaliw ako kapag hindi pa kita naangking muli ngayon. Tumango siya, hindi na niya kayang pigilan. Labis na pagnanasang lumukob sa katawan, she wanted more. Tila may umalon sa kanyang puson sa matinding excitement. Biglang bumukas ang pinto ng garahe. Ang sabi ni Lola Luz ay ihahatid daw kita hanggang sa bahay mo. Isa pa, delikado din na mag-drive sa lakas ng ulan. Nadinig niya ang boses ni Thomas. Shit, sabay na sabi nila ni Luis. Ako na pong bahala, Sir Thomas. Sanay po ako mag-drive. Nakakahiya naman po sa inyo. Ani ni Grace. Huwag ka nang mahiya, akin ang susi. Walang magawa si Grace kung hindi bigay ang car key kay Thomas. Namumutla ng babae sa posibleng mangyari. Natatakot ka ba sa akin? Ani Thomas na hindi naman tinanggap ang susing inaabot ni Grace. Hinila niyang babae na nasubsob sa kanyang dibdib. Nagpumiglas ito at umaatras upang lumayo. Hey, I know type mo ko. Pwede kitang pagbigyan. Let's do it here or pwede sa room ko. Nasinda kang babae. Sir Thomas, magagalit po si Miss Ella. Ikakasal na po kayo, hindi ba? Hindi naman niya malalaman. Nakakalokong ngumisi ang lalaki. Napasandal na si Grace sa hood ng isang sasakyan. Sa pilitan siyang niyakap ni Thomas at tinalikan sa labi. Nagwawala ang babae. Lumabas si Ella upang iligtas ang sekretary. Thomas, anong ginagawa mo? Pakawalan mo si Grace, sigaw niya. Tinulak nito ang babae. Ella, inakit lang ako ng sekretarya mo. Magpapaliwanag ako. Mabilis na sumakay ng kotse si Grace at tumalis. Nanatili lamang siyang nakatingin kay Thomas. Hindi ko inaasahan na may tinatago ka pala. Walang kasalang magaganap, matigas niyang sabi. Bago lumabas ng garahe, agad siyang hinabol ni Thomas. Sandali lang Ella, makinig ka na muna. Mahal na mahal kita. Walang ibig sabihin na nakita mo. Malamig pa sa yelong tingin pinukol niya dito. Bago pumasok sa loob ng kwarto, isinara niya ang pinto't nakahinga ng maluwag. Mainam at nakalis na si Luis. Muntik na siyang himatayin sa kaba kanina nang makita si Thomas na kasama ni Grace. Kumpirmado na masamang tao, si Lola Luz at si Thomas. Paano siya makakatakas na walang madadamay na ibang tao? Baka kapag umuwi siya sa totoong pamilya na sinasabi ni Luis ay madami pang mga ito. Napahawak siya sa ulo na kumikirot na naman. Napapikit siya at may ilang eksena na bumabalik sa kanyang memorya. Agad niyang kinuha ang charger at sinaksak ang phone na binigay ni Luis. Maliligo muna siya bago buksan ang cellphone at mag-iisip ng mga susunod na hakbang. Kumatok at pumasok si Thomas sa kwarto ni Lola Luz. Nakaupo ito sa study table at nagbabasa ng aklat. Bakit? Anong kailangan mo? Busy akong tao. Lola Luz, may gusto po sana akong hilingin. Kumunot ang noon ng matanda. Ano yun? Ang dami mong request? Pinayagan na kitang magpanggap na kasintahan ni Ella kahit wala sa usapan. Hihilingin ko po sana na magpakasal na kami kaagad. Baka po masingitan pa ako ni Luis o baka biglang bumalik ang alaala niya. Alam mo, ganit ka rin. Gusto mo makasal ka agad? Para saan? Para kapag nakuha na ni Ella ang trust fund.
Biglang bilyonaryo ka? Hahati ka pa sa makukuha ko? Tumigil ka. Hindi po ako after sa pera. Nakikipag-break na po si Ella sa akin. Kung uutusan po ninyo siya na pakasalan ako, hindi na siya makikipag-iwalay. Sinunod ko po ang lahat ng utos niyo. Pagbigyan niyo po sana ako sa hiling ko. Manahimik ka. Wala akong pakialam kung maghiwalay kayo. Problema mo na yan. Hipokrito ka. Perang dahilan kung bakit nagsisiksik ka kay Ella. Actually, wala ka namang silbi. Naibigay ni Luis ang tablet kay Ella, hindi mo alam. At ngayon, may naipuslit na namang cellphone sa Ella. Hindi mo rin alam. Papalitan na kita. Inutil ka. Nalisik biglang mata ni Thomas. Lumapit siya kay Lola Luz. Matagal na siyang nagtitiis sa matabil na dila nito. Hinawakan niya ito sa leeg. Napatayo ang matanda sa upuan. Napakapit ito sa kamay niya. Alam mo, matagal na ako nagtitimpi sa'yo matanda ka. Wala ka din namang karapatan sa yaman ng mga Montemayor. Kompletong ebidensya ko sa mga kawalang hiyaan mo. Hinukay ko na rin ang libingan mo. Napahawak sa dibdib ang matanda. Kinakapos na ito sa paghinga. Binitawan niya ito. Kumuha siya ng baril at tinutok sa ulo nito. Lalong nanlaki ang mata ni Lola Luz. Mukhang inaatake ito sa puso. Bumagsak ito sa sahig. Pilit kumakapit ang matanda sa kanyang binti. Sinipa niya to. Kawawa ka naman, Lola Luz. Hindi mo na matitikman ang kayamanan ng mga Montemayor ngayong mamamatay ka na. Huwag kang mag-alala. Papabaunan kita kahit na kaunti. Lumaylay ang ulo ng matanda na dilat ang mata at bumubula ang bibig. Alam niyang wala na itong buhay. Mabilis siyang lumbas ng kwarto, maginhawa ng kanyang pakiramdam. Paglabas ng banyo, agad siyang lumapit sa nakacharge na cellphone na wala na naman sa pinaglagyan niya. Mukhang may nagmamatsyag sa kilos niya sa loob ng kwarto. Luminga siya sa paligid at naghahanap ng hidden camera. Nililibot niya ang buong kwarto at nag-inspection sa lahat ng appliances at decoration sa loob. Nang may mapansin siyang maliit na kulay itim na tila lens ng camera, napamura siya sa sarili. Sino naglagay nito? Lumabas siya upang kumprontahin si Thomas. Naubos ng pasensya niya sa lalaki. Nakita niyang mayordoma. Nakita niyo po ba si Thomas na pumasok sa room ko? Hindi po, si Lola Luz po ang galing sa kwarto niyo. Pumunta siya kagad sa kwarto ng Lola. Ilang beses na siyang kumakatok. Pinihit na niyang doorknob at marahang pumasok sa loob. At nagimbal siya na makitang nakahandusay na matanda sa sahig. Agad siyang lumapit at humihingi ng tulong. Dinala nila sa ospital si Lola Luz, ngunit dead on arrival na ito, atake sa puso ang cause of death. Siya ang nag-asikaso ng lahat hanggang ngayong araw ng libing si Lola Luz. Ginawa niya ito bilang pasasalamat sa matanda. Hindi man naging mabuti ang hangarin nito kahit paano ay nagparamdam ito sa kanya ng pagmamahal. Hindi na niya maikakaila ang naging tulong nito sa kanya. Kaarawan na niya sa susunod na linggo at wala na siyang planong hintayin pa yon. Aalis na siya sa mansyon ng mga Montemayor. Hahayaan niyang mapunta sa charities ang kayamanan na hindi naman sa kanya. Siya na lamang ang naiwan at si Thomas sa sementeryo. Hindi niya alam kung paano itataboy ang lalaking ito. Sinabihan niya na itong mauna nang umuwi ng mansyon. Lumapit si Luis sa kanya at tumango siya dito. May kasama itong lalaki. Napaawang ang kanyang labi. Napatitig siya sa lalaking nasa likod ni Luis. Itong lalaking nakita niya sa kanyang memorya. Humakbang siya palapit dito upang masiguro. Dustin, ikaw ba si Dustin? Aniya, nagkatinginan ng dalawang lalaki. Oo, Kimberly, nakakaalala ka na? Masayang sabi ni Dustin. Naiyak siya dahil ngayon lang siya may nakitang taong nasa kanyang alaala. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naubos si Luis na matagal na siyang nakayakap sa lalaki. Alam mo bang malinaw ang mukha mo sa ilang alaala na nagbalik sa akin? Ibig sabihin, importante ka sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, naging boyfriend kita, tama ba? Nagkakamali ka, hindi mo siya naging boyfriend. At may asawa na yan at may anak na rin. Ani Luis na sumagot kahit hindi siyang kinakausap ni Ella. Naging MU tayo noong nasa kolehiyo tayo. Madami tayong masasayang memories. Pwede bang mag-usap tayo para sabihin mo ang iba pang nangyari sa akin noon? Ako na magsasabi sa'yo ng lahat. Magagalit ang asawa niyan. Singit ni Luis ngunit hindi pa rin to pinansin ng dalaga. Inilabas ni Elle ang cellphone at kinuha ang number ni Dustin. Bumubusina na si Thomas kaya sumakay na siya. Pinigil ni Luis ang kanyang braso. Patay na si Lola Luz. Malaya ka na. Bumalik ka na sa akin. May aayusin pa ako. Mag-usap tayo pagkatapos ng lahat. Aniya, saka lamang siya binitawan ng lalaki. Mag-iingat ka, tumawag ka lang kapag kailangan mo ng tulong. Pahabol nito, hindi siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso siya sa kwarto ni Lola Luz upang hanapin ang tablet at phone na kinuha nito. Ngunit nakalak ng kwarto, tinawag ni Mayordoma para kunin ang susi. Lumitaw si Thomas. Huwag ka nang pumasok dyan, malinis ng kwarto ng matanda.
Buksan mong pinto, may kukunin lang akong gamit. Makinig ka sa akin at sumunod. Lumapit at humawak sa kanyang pulsuhan. Thomas, tumigil ka na. Aalis na ako sa mansyon na to. Hindi ka aalis. Hindi ako si Ella. Maawa ka sa akin. Ikaw si Ella. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal tayo. Humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Langhap niyang amoy alak at sigarilyo sa hininga ng lalaki. May asawa at anak na ako. Babalik na ako sa kanila. Matigas niyang sabi. Makakabalik ka lang kapag nagpakasal na tayo at nakuha mo ng yaman ng mga Montemayor. Ibabalik kita sa totoong pamilya mo. Wala akong pakialam sa yaman ng mga Montemayor. Aalis na ako dito at babalik sa tunay kong pamilya. Ella, 1 linggo na lang kaarawan mo na at makukuha mo ng trust fund. Bilyones ang usapan dito at maraming ari-arian. Hindi ako papayag na itatapon mo lang ng ganun. Hindi na ako tatagal sa lugar na kasama kita. Huwag mo kong idamay sa kasamaan mo. Teka lang, may papakita ako sa'yo. Kinaladkad siya nito sa harapan ng malaking TV. Nasa balita ang pagkawala ni Alden Luis Moya, ang billionaire CEO ng Unicorn Marketing Agency. Kanina lang ay kausap niya ito, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib sa takot para sa binata. Nilamon ng pangamba ang kanyang puso nang malamang na sa panganib ang buhay nito. Pinaghahampas niya sa dibdib si Thomas na tila demonyo sa kanyang paningin. Anong ginawa mo kay Luis? Hayop ka! Huwag kang mag-alala, safe siya, basta kukunin mong yaman ng mga Montemayor at magpapakasal ka sa akin. Parang sumabog ang ulo niya sa nadinig, kailangan mailigtas niya si Luis. Kailangan ito ng tulong niya. Walang problema, sige magpakasal tayo. Basta siguraduhin mo muna hindi mo sasaktan si Luis. Hindi ko gustong may mapahamak na dahil sa akin. Okay, madali akong kausap. Pagkatapos ng kasal at kapag nakuha mo ng trust fund, ay pakakawalan ko ng lalaking pinakamamahal mo. Huwag na huwag kang magsusumbong sa mga pulis kung hindi ako magdadalong isip na patayin ang lalaki mo. Hinawakan niyang kanyang pangat pilit na tinasang kanyang mukha. Bitawan mo ko. Kung totoong sinasabi mong mahal mo ko, hindi mo ko sasaktan. Okay, hindi ka makakalabas ng masyon. Dito ka lang hanggat hindi pa tayo kasal. Huwag kang tatakas. Anang lalaking binitawan siya. Halos silahin niya ang mga araw. Dumating ng kanyang kaarawan, nakuha na niyang trust fund. Nasa pangalan na niya ang yaman ng mga Montemayor. Ngunit tanda siyang ibigay ito kay Thomas kapalit ng katahimikan niya. Nakahanda na ang lahat sa kasal nila ni Thomas. Garden wedding ang gusto ni Thomas. Ilang tao lang ang bisita. Gusto na niyang matapos ang seremonya na makalaya na si Luis. Wala siyang iniisip kundi ang kaligtasan nito. Sasama na siya dito kahit wala pa siyang naaalala. Matatapos din ang kaguluhan sa kanilang buhay. Gabi na ngunit may ilang bisita pa si Thomas na hinintay pa niyang makaalis bago niya ito kausapin. Kumatok siya sa kwarto nito. Puno ng nerbiyos ang dibdib niya. Pinabuksan siya nito ng pinto tingila papasok sa loob. My lovely wife, excited ka na ba sa ating honeymoon at pinuntahan mo na ako? Nakangising sabi nito. Kinilabutan siya sa sinabi ng lalaki. Tinupad ko ng kasunduan natin. Palayain mo na si Luis. Gusto ko siyang makausap para tiyakin na sa maayos na siyang lagay. Well, I changed my mind. Akin ka. Mas importante ka pa kaysa sa yaman ng mga Montemayor. Tila siya naparalisa sa sinabi ng lalaki. Ngunit inaasahan na niya na posibleng mangyari ito kaya naman may pangalawang plano siya. Napatras siya na lumapit at yakapin siya nito ng buong higpit. Hanggang ngayon, wala pa akong maalala. Hindi ko alam kung kanino ko maniniwala. Ayoko lang na may masaktang ibang tao nang dahil sa akin. Mananatili akong asawa mo pero palayain mo na si Luis. Pag-iisipan kong request mo, depende sa performance mo ngayon. Matagal na kitang gustong matikman pero mailap ka. Paligayahin mo ko ngayon at saka natin pag-usapan ang buhay ng Luis na yan. Tumango siya't ngumiti ng matamis kahit palabis ang takot sa kanyang puso. May wine ka ba dyan? Pampalakas ng loob, Ania. Binitawan siya ng lalaki at lumapit sa cabinet na may lamang mga alak. Nagsalin to ng alak sa 2 kupit at binigi sa kanyang isa. Agad niyang tinungga ang laman, kailangan niyang may mapaghugutan ng lakas ng loob at inabot ang baso upang lagyan pa ni Thomas. Ibinaba nitong sariling kupit at sinalina ng kanyang baso ng alak. Nilapitan niya ito habang nagsasalin ng alak at tinimas na isang kamay ang dibdib nito habang isang kamay naglalagay ng pampatulog sa inumin nitong nakapatong sa mesa. Nang matagumpay na naihalo niyang pampatulog sa alak ay nakipag-toast siya sa binata. Panay ang panalangin niya na inumin itong alak. Tinungga nitong baso at naubos ang laman. Ilang minuto pang kailangan niya upang tuloy na itong makatulog at may isagawang plano. Lumapit ang binata sa kanya at pinilit siyang halikan. Tumamang labi nito sa kanyang pisngi. Nandidiri siya ngunit wala siyang magawa. Teka lang, isa pang shot. Iwas niya, mukhang kailangan pang sundan ng alak upang tumalab ang pampatulog. Ayoko makipagtalik sa lasing. Anito, kinilubutan siya sa nadinig. Nalaki ang mata niya nang buhatin siya nito't ihiga sa kama. Nagubad ito ng t-shirt at pantalon.
nang hilakbot siya sa maaring sapitin. Mali ba ang pampatulog na nailagay niya? Bakit gising pa rin ang lalaki? Teka, pupunta lang ako sa toilet. Ngunit tinulak siya nito sa kama, pumatong to sa kanya. Ella, matagal ko ng pangarap na maangkin ka. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, hindi ako papayag na may umagaw sa'yo. Gusto din naman kita, Thomas. Nalilito lang ako kaya hindi ako makapagdesisyon. Dahil sa sakit ko, sana'y naiintindihan mo ko. Aniya upang humaba pang usapan. Nakasalalay sa pampatulog ang kanyang kaligtasan. Nilang dalawa ni Luis. Wala akong hindi uunawain pagdating sa'yo, basta wag mo akong iiwan. Mamahalin kita. Napansin niyang parang nahihilo na si Thomas, bumagsak ito sa kanyang ibabaw. Agad siyang tumayo, naghalugog siya sa kwarto nito, kailangan niyang makita ang cellphone at tablet. Hindi niya makita, naghanap pa siya, nakahinga siya ng maluwag na makitang kailangan sa ilalim ng mga damit ni Thomas. Biglang may tumunog, cellphone ni Thomas, kinuha niya ang cellphone nito sa bulsa. Fingerprint ang kailangan para mabuksan to. Kinuha niyang kamay ng tulog na binata, nabuksan ng phone. Sinagot niyang tawag. Hello boss, ibabaon na ba namin ang buhay itong lalaki? Confirm lang ako kung may pagbabago sa utos mo. Nasa sementeryo na kami ngayon sa bayan. Kagaya ng utos mo. Nahulog ang telepono sa kanyang kamay, binuksan niyang telepono ni Luis. Sinong dapat niyang tawagan? Naalala niyang pangalang Matias at Dustin. Nakita niyang contact number ng mga to. Inuna niyang tawagan si Dustin, hindi sumasagot. Kinontak niya si Matias, may sumagot sa kabilang linya. Hello, si Ella to. Kailangan ko na tulong. Alam ko na kung nasaan si Luis. Sa sementeryo sa bayan. Okay, pupunta na kami ngayon. Bilisan niyo't baka hindi niya na siya maabot ang buhay. Ibabaon daw ng buhay sa lupa si Luis. Umiiyak na sabi niya. Pinahid niya ang luhat lumabas ng kwarto. Kailangan niya makalabas at makapunta kay Luis. Madami security. Kinausap niyang isa. Samahan po ninyo ako sa labas. May bibilhin lang po ako sa convenience store. Saglit lang tayo. Alam po ba ni Sir Thomas na aalis kayo? Oo, naliligo siya. Gusto ko lang bumili ng paborito niyang wine bago ang aming honeymoon. Samahan niyo ako kahit ilan pa kayo. Aniya upang makalabas lang sa mansyon. Tumango ang bodyguard at nilabas ang isang sasakyan. Pumasok siya sa loob ng convenience store. Nakiusap siya sa staff na dadaan siya sa likod. Pumayag naman, nakalayo na siya. Pumara siya ng taxi. Halos lumipad siya sa paktakbo nang makarating sa sementeryo. Baka napahamak na si Luis. May nadinig siyang ilang kalalakihan na nag-uusap. Agad siyang nagkubli. Madilim ang paligid. Saan nila ibinao si Luis? Hilam ng luhang kanyang mga mata, naglalakad siya na matakpan niya ang isang pala na posibleng ginamit ng mga tauhan ni Thomas upang ibaon ng binata. May bakas ng kakahukay lamang na lupa. Agad niyang hinukay itong muli. Bumuhos ang malakas na ulan. Nagputik ng lupa dahilan upang mas lalo siyang mahirapan. Mas lalo siyang humagulhol. Kulang ang lakas niya upang mahukay na mabilis at matulungan si Luis. Nang biglang may pumalo sa ulo niya ng baril. Gaga ka, pinagkatiwalaan kita, ginago mo ko. Si Thomas, hindi na niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Nawala na siya ng malay. Nasambit niyang pangalan ni Luis bago siya tuluyang kainin ng dilim. Ipinagdasal niyang kaligtasan nito. Nagdatingan sila Matias at Anthony kasama ng mga pulis. Sumuko ka na, napapaligiran ka na namin. Itaas mong mga kamay mo, sigaw ng isang pulis. Tumaliman naman si Thomas sa utos, nakangisip ito ng pusasan. Tila na ito baliw, nagkamali si Ella sa gitna ng kaguluhan. Ngunit nangihina na siya, sapo niya ang ulo. Agad nilang hinukay ang lugar kung saan nagsimulang maghukay si Ella. Mabilis ang kanilang mga kilos. May natama ang kahoy na tila at taol si Anthony. Tulong-tulong silang lahat na miangat ang kinalalagyan ni Luis. Walang malay ang binata at wala na itong pulso ng ilabas sa loob ng kabaong. Binigyan to ng CPR ni Anthony. Lumapit si Ella. Luis, gumising ka! Huwag mo kaming iwan! Palahaw niya. Maring hindi niya ito maalala pero alam niyang importante ito sa buhay niya. Nangangalit ang panahon, malakas ang kulog at kidlat. Luis! Sigaw ni Ella. Huminto na si Anthony sa pagsasagawa ng CPR. Si dibdib ni Luis. Nailing na ito. Bakit ka tumigil? Mabubuhay si Luis! Tinulak niyang lalaki, siyang nagsagawa ng resuscitation. Bumalik ka, Luis! Huwag mo kong iiwan! Umaagos ang luha niya sa pisngi. Hindi siya papayag na mawala ito. Ano ang mangyayari kay Luis ngayong tila nasabing ito ng kamatayan? Ngayong malaya na si Kimberly sa mga taong may masamang balak sa kanya, simula na ba ito ng masayang buhay kasama si Luis? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.